most Filipinos are not ready for retirement. At ang nakakatakot, maraming Pilipino ang hindi pa talaga aware dito. Kasi akala ng karamihan, basta nagtrabaho ka na matagal, may konting ipon, may SSS at may pamilya ka, magiging okay ang retirement mo. Pero habang tumatagal, mas nagiging mahal ang bilihin, tumataas ang gastusin sa ospital, humihina ang value ng pension dahil sa inflation. At maraming Pilipino ang tumatanda nang walang sapat na investments o passive income. Ang masakit, pwedeng magtrabaho ang isang tao ng 30 to 40 years, pero pagdating ng 60, kulang pa rin ang pera. At ito ang retirement crisis na tahimik na nangyayari ngayon sa Pilipinas. Kaya sa video na ito, pag-uusapan natin kung bakit maraming Pilipino ang hindi handa sa retirement. At bakit posibleng mas malala ang problemang ito kaysa inaakala ng karamihan. Ang video na to ay para sa kaalaman lamang, hindi personal na payong pinansyal. Affiliate products in the shelf below. At kung iniisip mo na matagal pa naman ako magre-retire, iyon mismo ang iniisip ng maraming tao hanggang sa biglang hindi na pala sila bata. Ang problema kasi sa retirement, hindi naman ito bigla ang sumasabog. Tahimik siyang lumalapit habang busy tayo sa trabaho, bills, pamilya, tuition, utang at araw-araw na gastos. Hindi natin napapansin na mabilis lumipas ang panahon. At dahil sumasahod naman every month, feeling natin okay lang. Pero ang hindi nakikita ng maraming Pilipino ang tumatanda ng walang sapat na investments, walang passive income, at sobrang dependent lang sa active income. Kaya pag huminto ang trabaho, doon nagsisimula ang totoong problema. Noon kasi, ibang-iba ang retirement setup ng mga Pilipino. Mas simple ang buhay, mas mababa ang cost of living, at madalas maraming anak ang tumutulong sa magulang. Pero ngayon, iba na ang realidad. Tumataas ang presyo ng halos lahat. Mahal ang healthcare, mahal ang maintenance medicine, at kahit ang middle class, maraming nahihirapan pa rin financially. Kaya ang dating retirement system na umaasa lang sa pensyon, konting ipon, at tulong ng pamilya, unti-unti nang hindi sapat. At dito nagsisimula ang retirement crisis na bihirang pag-usapan ng mga tao. Kaya ang tanong, bakit nga ba maraming Pilipino ang hindi handa sa retirement? At ano talaga ang mga problemang tahimik na sumisira sa financial future ng marami? Pag-usapan natin isa-isa. Unahin natin ang isang bagay na inaasahan ng maraming Pilipino, pension. Maraming taong naniniwala na okay lang kahit walang masyadong investments. May SSS naman. Pero ang reality, pension was never designed to fully fund your retirement. Pantulong lang talaga ito. At habang tumataas ang inflation, mas humihina rin ang buying power ng pension. Isipin mo, kung mahal na ang bilihin ngayon, gaano pa kaya after 10, 20, or 30 years? At ito ang delegadong part. Maraming taong naghahanda para sa 20-year retirement. Gamit ang perang baka tumagal lang ng ilang taon. Kaya kung pension lang ang aasahan ng isang tao, malaking risk yon. At minsan, hindi kakulangan sa trabaho ang problema, kundi kakulangan sa long-term financial plan. Isa sa pinakamalaking hidden problem sa Pilipinas ngayon ay ang middle class trap. Maraming Pilipino ang mukhang okay financially. May trabaho, may sasakyan, nakakapag-travel minsan, nakakapagbigay sa pamilya. Pero behind the scenes, marami ang walang malaking ipon, walang investments, maraming utang, at nakaasa lang sa next salary. At habang tumataas ang income, tumataas din ang lifestyle. Kaya kahit mataas ang sweldo, walang nabubuong tunay na wealth. At pagdating ng retirement age, doon lumalabas ang problema. Ito naman ang masakit na realidad para sa maraming OFWs. Maraming OFW ang nagsasakripisyo ng dekada ng buhay abroad para mabigyan ng magandang buhay ang pamilya. Pero ang problema,
Hindi lahat nakakabuo ng long-term assets. Minsan ang income napupunta lang din sa padala, bills, tuition, bahay, lifestyle ng pamilya, at dahil malakas pa ang kita, feeling okay lang. Pero paano kapag tumanda na, nawala ng trabaho, nagkasakit, o gusto nang umuwi permanently? Ito ang dahilan kung bakit maraming OFWs ang umuuwi. Pero kailangan pa rin magtrabaho. Imagine sacrificing 20 years abroad tapos kulang pa rin sa retirement. That's the reality many people don't want to talk about. Isa pa sa pinakamalaking threat sa retirement ay healthcare. Kasi habang tumatanda tayo, mas tumataas din ang medical expenses. Maintenance medicine, check-ups, hospitalizations, emergency expenses, at minsan isang major hospitalization lang kayang ubusin ng years of savings. Ito ang rason kung bakit maraming retirees ang financially nahihirapan kahit may pension. Dahil ang totoong kalaban minsan, hindi inflation kundi healthcare cost. So, paano nga ba maiiwasan ng isang Pilipino ang retirement crisis? Una sa lahat, kailangan tanggapin ng isang uncomfortable truth. Hindi sapat ang trabaho lang. Kasi darating ang point na hihina ang katawan, bababa ang energy, at posible ring mawala ang income. Kaya habang may kakayahan ka pang kumita, kailangan mong gamitin ang income mo para bumuo ng future income. At dito pumapasok ang investing. Dahil ang goal ng investing, hindi lang palakihin ang pera. Ang goal ay bawasan ang future dependence mo sa trabaho. Kaya importante ang emergency fund, long-term investments, at assets na kayang kumita over time. Hindi kailangan sobrang laki agad. Ang importante ay nagsisimula. Dahil maraming Pilipino ang naghihintay ng perfect timing bago mag-invest hanggang sa maubusan sila ng oras. At isa sa pinakamahalagang kailangang maintindihan ng mga tao, mataas na income does not automatically mean financial security. Maraming tao ang malaki ang kinikita pero wala namang naitatabing assets. Kaya pag tumigil ang trabaho, tumitigil din ang cash flow. Ito ang dahilan kung bakit maraming professionals at OFWs ang financially vulnerable kahit malaki ang naging income nila for many years. Kaya habang tumataas ang income, dapat mas tumataas din ang ownership mo sa investments at income-producing assets. Dahil iyon ang totoong magbibigay ng stability long-term. At minsan, ang biggest retirement advantage ay hindi mataas na sweldo, kundi consistency. Yung marunong mag-ipon consistently, mag-invest consistently, at umiiwas sa lifestyle inflation. Dahil maraming taong tumataas ang income pero tumataas din agad ang gastos. Kaya walang tunay na financial progress. At sa huli, ang comfortable retirement ay hindi nabubuo sa isang malaking desisyon. Nabubuo ito sa maliliit na tamang financial decisions repeated over many years. Ang pinakamalaking retirement risk sa Pilipinas, hindi katamaran, kundi ang paniwalang may oras pa. Dahil darating ang panahon na ang retirement ay hindi na future problem, kundi present reality na. At kapag dumating ang araw na yon, ang tanong ay, handa ka ba talaga? O baka tulad ng maraming Pilipino, hindi mo na namalayang kulang na pala ang oras.